Okay, so good morning everyone. My name is CJ Lumibo and today we are going to discuss Excel. Okay, specifically the Excel functions. Okay, um, so sa page 56 yata yun ang book nyo. So that lesson, okay, kung makikita nyo doon is yung mga Excel functions. Okay, so first, as you can see there, we have the left function. Okay, so when it comes to left function, okay, so I'm just going to type here hello world as our test test string. So I have typed the words hello world to cell B2. Okay, so dito tayo sa cell C2. Okay, so expand ko lang to. So dito sa cell C2, so when we are using the left function returns the leftmost string from a leftmost characters from a string. So to type that, okay, so I'm just going to type here equals left B2, or we can actually select the cell here tapos automatically sasabihin niya na B2, comma, let's say gusto kong palabasin yung word na hello. So 5, okay, so yan, and as you can see lumabas si hello. So ang function niyan, left siya, so mag-start siya sa left and then magka-count siya ng 5 characters. So 1 2 3 4 5, okay, 1 2 3 4 5. So mapapansin natin, ito rin yung lumabas dito sa cell B2 natin, yung HELLO. Okay, so that so those are 5 characters. Okay, so when we try to modify this into 6, siguro isipin natin ang mangyari dyan is hello tapos si W ang lalabas sa gilid. Okay, so hello W, ganun ang mangyari. Actually hello pa rin kasi kung mapapansin nyo guys, may space dyan, and space is always considered as a character or a string. Okay, so yan, meron na tayong left. So the next function we are going to discuss is the len. Len returns the length, which is the number of characters of a string. So actually parang bibilangin niya lang kung ilang characters ang nasa loob ng isang string. So I'm going to type this here, len. Okay, so len, and then close open parenthesis, and then sa loob, sa loob niyan lagay tayo ng yan, click natin si cell B2 and then press yung enter. So ang mangyari lang dyan is bibilangin niya lang kung ilang characters ang nasa loob ng cell B2. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kasama si space natin. Okay, so the next one we are going to test is the mid function. So paano nagagawa si mid? So the mid function returns a specific portion of a string starting from a given position. Okay, so mag-start tayo, or rather mag-specify tayo ng position kung saan tayo mag-start. Okay, so let's type here mid. So kung ika nga mid, para mag-start tayo sa middle, somewhere sa middle. Okay, so click natin sa cell B2, comma, starting number natin. Ano yung starting number natin? So let's say 2. Mag-start tayo kay E. Okay, so 1 2, so mag-start tayo kay E, and then mag-add tayo 5 letters from letter E. Okay, so when we type 5, okay, and then close natin yan, LO ang lalabas. Okay, so 5 letters. So tingnan nga natin kung kasama si space natin. Yan. Okay, so kasama si space. Okay, so ang nangyari dyan, ito, double click ko lang yung function natin. So ang nangyari dyan guys,
kay cell B2, mag-start tayo kay starting number, mag-start tayo kay E, tapos magka-count tayo 5 characters from our position. So, which is C2, mag-start tayo 2 dyan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kasama si space. Okay. So, LO ang lalabas. So, the next function dito. Testing naman natin, what if ginawa nating 8? Okay. Hello WOR. So, kapag ginawa nating 9, kasama si L. So, paano kung nilagpas natin, ginawa nating 12? Wala nang mapiprint. Yung pinaka-end na po yung mapiprint. Okay. So, the next here is the write function. So, write returns the specified number of characters from the end of a text string. So, opposite lang po ni left si right. Okay. So, we can type here right. Okay lang kahit small letter yan. Si write function natin. Okay. So, dito, mag-umpisa tayo kay yan, tapos number of characters. Yan. Let's say 5. Oops. So, magta-type ako ng 5. So, world ang lalabas. So, paano kung tinype ko is 8? Low world. Diba? Kasi mapapansin nyo, nag-start siya sa D, tapos nag-count siya ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, the next function we are going to try is the find function. So, find, type natin dito, find, So, find. Find returns the starting position of one text string within another text string. So, this is case sensitive. Okay? So, kapag sabing case sensitive, maarte siya sa capital letters, small letters. So, kapag sinesearch mo is small letters lahat, pero ang tinype mo is capital letters, magkaka-error siya. Hindi niya mahahanap. Kahit na same word yon. Okay? So, magano tayo dito? Find, close, open, find text. Okay? So, click natin. Click natin dito. So, ano ba yun? So, find, what if, paano kung tinype ko dito? Find world. Comma, tapos, within the text B2. Within the text cell B2. And then, starting number, mag-start tayo sa, let's say, ano ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kung tinype ko dito is 8, anong mangyari? Wala siyang mahahanap. Magkakaroon tayo ng value. Pero kung tinype ko is 7, mahahanap natin siya sa 7th position. Okay? Kung tinype ko naman siya sa 2, mahanap niya yung salitang world na nasa 7th position. Okay? So, paano nangyari yun, sir? Ganyan. So, So, kung ang in-specify natin is 2, okay? Yan. Lumalabas 7. Bakit? Kasi, ang hinahanap natin is si world na word. Okay? So, kung mano-mano natin siyang hanapin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, mag-i-start si world na word sa 7th character, including the W. Okay? So, kung sinabi kong mag-start ka sa 8th position, ibig sabihin mag-start siya sa O. Mahanap niya po ba si world dito sa mga characters na to? Tingnan natin. Wala. Hindi niya nahanap. Kasi ang mahanap niya lang dyan ay si RLD. Pati na rin si O. Wala siyang nababasang world. So, palitan natin yan ng 1. Dyan sa 1, mahanap niya pa rin. Okay. So, the next function is the rept. Okay. So, yung sinabi natin dito, rept repeats text
a given number of times. Use rep to fill a cell within a number of instances of a text string. So, ang ginagawa niya yan, guys, is nire-repeat niya yung words or strings or numbers na nasa loob ng isang cell. Okay, so kung close open natin dito, kung tinype natin yan, and then comma, so anong text natin? Okay na tayo sa text. So number of times, gusto ko siyang iulitin ng 10 beses, or sabihin ko mga 4 times, and then close. Hello world, hello world, hello world, hello world. So 1, 2, 3, 4. Okay, so naulit. So next is magta-type ako dito ng 98765432 kay cell B3. Okay, so press enter ko yan. And then ang next naman na gagawin natin is yung self-text function. Converts a value to text in a specific number format. Okay? So, yan. Close open. So, ang nang ginagawa niyan, 'di ba guys, ganito kasi yan. So, kung mapapansin niyo yung mga strings or letters or words is nasa left side ng cell, 'di ba? Pero yung mga numbers nasa right side. Okay? May instances na gusto nating gawing letters si numbers natin, or gusto natin siya i-convert into a string. Ito kasi naka-integer format or naka-decimal format, pero gusto natin siya i-convert into text. So, paano yun? Text, yan. And then, ganyan. Saan yung value natin, saan yung number natin, and then format text. Gusto ko siya gawing 0.00. Oops, sorry. Anong error natin dyan? Text B3. Yan. Yan, nagka-error tayo. Kung mapapansin nyo guys, ito is naka-string na siya. Okay? So, kanina, naka-number siya, pero naka-string na siya ngayon. Kagaya ng mga words na mga nandito. Kagaya ng mga words na mga nandyan. Okay? So, ito is naka-string na. Tapos ito, pwede natin siya i-adjust. Kung sabihin natin 3 decimal places, 4 decimal, 4 decimal places or 5 decimal places. Yan. Okay. So, the next one is, magta-type ako ng, let's say, 42.56 kay cell B5. Yan. Tapos, ang gagawin ko, yan, yung value. Convert a text string that represents a number to a number. Okay. Ito na lang. Alisin ko na lang pala to. Ito, gagawin, try natin siya gawing normal number ulit. So, yan. Tapos, ito yung text natin. And then, those. Yan. So, bumalik na siya sa normal, kagaya nito. So, ito and ito is isa ng number. Ito is numbers na sila. Ito kasi, kaya nakaganyan is characters siya. Naka-consider as characters. Kahit na kung kitang-kita nyo naman, obviously, number siya. Pero, naka-format siya as strings or characters. Okay, so dito naman, lalagay ako ng pangalan, tawag dito. Excel is good. Yan. So, meron tayong function na lower. So, converts all letters in a text string to lowercase. Okay? So, ang gagawin yan, lahat ng mga letters, let's say si Excel is good, lahat ng mga capital letters dyan is papalitin niya. Okay? So, close open parenthesis, click natin si cell B4, and then close natin, and then boom, enter. Excel is good. Kung mapapansin nyo, yung mga lowercase na mga letters is naka lowercase na automatically. So, Excel is good. Okay na yan. So, the next one is yung
Type ako ng pangalan dito. Yan. Type ko yung pangalan ko dyan. So the next one is si proper. So si proper converts a text string to proper case. The first letter in each word to uppercase and all other letters to lowercase. Yan. So ang mangyayari dyan, sa isang sentence or sa isang word, yung first letter, yung pinaka first letter is gagawin niyang malaki and the rest is lowercase na. Parang sa maayos na paragraph or sa paggawa ng sentence or word or sa pag-type ng word. So best example natin dyan is yung name, proper, close open, click natin yung cell na may name, tapos yung text, yan, close ko siya, press enter. So ang lalabas dyan is yung pangalan ko na nakaayos. So C space J, capital A dot, tapos capital L, tapos yung the rest na ng apelyido ko. So yeah, yan po ang Excel functions natin, and hopefully nagawa nyo rin dyan sa kanya-kanyang devices. Sa mga wala pong laptops or computers, pwede nyo po gamitin yung phone. So make use of those. So yeah, thank you for watching this video, and I hope you have learned something.